Sa bawat tagumpay na lungsod ngayong taon, may isang pundasyong hindi matitinag, ang ating mga barangay. Sa pamumuno ng mga punong barangay, ang mga programa na lungsod ay naihahatid ng mas mabilis, mas malinaw at mas ramdam ng bawat pamilya. Sila ang unang tumutugon, unang nakikinig at unang kumikilos. Ating bigyang pugay ang mahalagang papel ng barangay at ang mga leader na patuloy na nagiging tulay ng serbisyo, malasakit at tunay na pamumuno sa ating komunidad. Kasama po natin ngayon sa ating studio si Punong Barangay Irene Biteng ng Minuyan Proper. Magandang San Joseño, Kap, and welcome po to our program. Magandang araw sa ating mga pamilyang San Joseño. Kap, unang-una po sa lahat, paano po ba naka-impluwensya sa inyo yung pamumuno ng ating unang babaeng mayor? Well, para sa akin, lagi ko nga itong sinasabi sa lahat, napakaswerte ng lungsod ng San Jose del Monte dahil meron tayong isang Ate Rida, no? Na mararamdaman mo yung tunay na malasakit, no? Number one kasi yan. Bilang ikaw ay namumuno, dapat kasi malasakit. Bakit sinabi natin malasakit? Lagi kasama dyan yung puso. Pag may puso ka, ramdam mo, no, kung ano talaga yung pangangailangan na iyong mga nasa pamayanan. So, yun. At yung salamin, no, bilang salamin, ang nakikita ko sa kanya talagang yung pinakamahusay na liderato, no? At masasalamin mo talaga sa kanya yung leadership, no? Bilang isang babae ay organized talaga, no? Parang nanay. Bilang isang ina, alam mo ano yung pangailangan ng iyong mga anak. So, yun yung nakikita ko na parang, yun yung sinusundan namin bilang punong barangay, sa Barangay Minuyan Proper. Kung makikita nyo, lahat ng ginagawa ng city, no? Iyan din yung ginagawa namin sa barangay. Kasi nga, yun yung natin, no? Kailangan, bilang kami mga namumuno, is lagi nakaangkla kung ano yung ginagawa ng syudad, doon din tayo naka-align. So, yun, tingin ko yun importante lagi ay nasa isang direksyon tayo para talagang maging mas matagumpay ang ating lungsod. At ganoon din ang barangay. Kapitana, if there's one thing na talagang natutunan nyo sa ating mayora, ano po talaga yun? Sa kanya, ang nakikita ko kasi kay ate, no, talagang siya is organized. So, well-organized talaga siya kung paano siya kumilos, no? At kung paano niya maibibigay yung serbisyo sa tao, napaka-organized, no? Iba talaga yung isang Ate Rida, no? Iba yung impluwensya niya sa amin. Lalo sa barangay, yun, lagi iyan yung ginagawa namin, yung best practice namin. Ano ba yung maibibigay talaga natin, yung best, no? Yung importanteng pangangailangan ng mamayan. So, doon kami lagi. At yung people's participation. So, during the time ni Mayor Arthur, no, and Kong Rida. So, napaka-importante nung people's participation, no? Kasi yun yung boses ng taong bayan. So, iyon yung sa barangay, iyon din yung ginagawa namin na kailangan lahat ng sektor ay napapakinggan. Meron silang participatory sa ating pamayanan or sa ating barangay para ano yung pangailangan ng bawat isa. Napaka-importante nun, ng bawat sektor. Kaya tingin ko naman, kagaya ng lungsod, sa pamumuno ni Ate Rida, ganun din kami sa barangay na ano yung pangangailangan ng aming mga constituent ng bawat sektor, tingin ko naman natutugunan na aming barangay. At napakaganda po na marinig mula sa ating punong barangay na napaka-specific sa details ng ating mayora at yun ay na-achieve din ng ating mga kapwa lingkod bayan. And yung people's participation, isa po yan sa mga sentro ng pamumuno ng liderato ni Mayor Ate Rida Robles. Kapitana, sa ilalim po ng pamumuno ng ating ate, paano nyo po mailalarawan yung ugnayan naman ng city government sa mga pamahalaang barangay? Well, sa amin, yun nga yung sinasabi ko kanina na sistematiko, no? Sistematiko ngayon kung titingnan natin, no? Bawat sektor may kanya-kanyang admin. So, that's the important kasi hindi naliligawan, no? Kung saan ka dapat pumunta doon. At kasi kung iisa lang yung from Mayor Rida, then kung isa lang yung ating admin, parang medyo mahirap doon sa na isa lang yung nakaangkla, no? So ngayon, kung titingnan natin is
different sectoral. So, parang mas mabilis natutugunan yung mga pangangailangan ng bawat sector. Yun yung isang maganda ko nakikita na practice, no? Yeah. Parang new practice ng city during the term of Mayor Rida. And ano po ba yung dito sa leadership ni Ma'am, dito sa unang taon niya, or unang 6 months actually, itong 2025, ano po ang naging highlight nito dito sa barangay po ninyo mismo? Alam mo, bilang ako din, no, kagaya ni ate, gusto maging aktibo, Yeah. no? Maging aktibo lahat at yun nga yung participation ng bawat isa, no? Gusto ko masigla like Ate Rida, alam na alam ko yan. Pag nagpa-event siya, ayaw niya ng napakapayak, no? Parang gusto niya yung talagang maganda, yung masisiyan. So, yun din yung ginawa namin, no? Kung titingnan nga natin yung aming founding anniversary is like Tanglawan talaga, no? So, gaya-gaya kasi kami, Yeah. pasensya na, no? Pasensya na, Mayor Rida, no? Ang Barangay Minayang proper po talaga ay isang gaya-gaya. Sabi nga natin, pag maganda at makakatulong sa ating pamayanan, sa ating barangay, ready po kami niyang gumaya. Wala daw masama pag mabuti naman yung iyong gagayahin. Ika nga, best practices pa Yes. rin naman po ang Opo. ginagaya. And Yes. sinasalamin niya na dito sa lungsod ng San Jose del Monte, hindi lang yung city government ang talagang magaling pagdating sa pag-handle ng mga events, kundi talagang nakukuha din ng ating bawat pamahalang barangay. And Tama with po. that, Kapitana, baka may mensahe din po kayo sa ating mga kababayan kung gaano po kahalaga yung people's participation pagdating sa pamamahala. Oo. So, para sa ating mga pamilyang Sanoseño, at sa kagaya ko rin ng mga namumuno sa kanilang barangay, napaka-importante po lagi ay yung pagkakaisa, no? At yung pagkakaisa, syempre, kung may pagkakaisa, dapat laging nahandyan yung collaboration, sir, no? Yung lahat ng sektor ay importante na kayo ay kasama. Kasi una, bilang kami ay mga namumuno, hindi magiging matagumpay ang mga programa kung ang mga sektor ay hindi kasama. So, dapat lahat po tayo ay sama-sama. Nakagaya ng gusto ng ating mahal na Mayor Rida, kailangan po lahat po tayo ay nasa iisang direksyon para mapakita talaga natin yung matagumpay na isang lungsod at matagumpay din na barangay. At pwede na rin po kayong bumati sa ating mga kababayan ng isang manigong bagong taon. Okay. So sa ating pong lahat, pamilyang Sanoseño, and of course, Barangay Minayang proper, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. And muli, maraming salamat po, Kapitana Irene Biteng.